Good morning guys, kumusta na kayo guys? Welcome back sa ating YouTube channel na si Kuya Agustin Adventure. Guys, dito tayo ngayon dito sa Milagros Hospital. Sinamahan natin si Mrs. para ipakita niya rito yung sa doktor yung resulta ng kanyang CT scan. Dahil binigyan nung nagpa-check up siya rito, binigyan siya ng referral na magpa-CT scan sa ulo. Dinala namin doon sa may Wegraw, doon sa CBMC. So natapos na yon, natapos siya na CT scan doon, tapos nakuha na namin yung resulta. So ibabalik niya uli dito sa Milagros Hospital dito sa Kabagan, Isabela. So habang nandito tayo ngayon dito sa parkinan, dito tayo ngayon naghihintay guys, na habang siya ay nandoon sa loob, kasi hindi na ako sumasama doon sa loob, siya na lang ang nandoon. At karamihan kasi sa mga sakit ng babae, pag walang pera, sumasakit ang ulo, sakit ng katawan, buong katawan masakit yan. Pero kapag may pera ang babae, sigurado wala naman na sakit yan. Joke lang guys. Yun, kaya nung nakaraan pumunta kami rito nung Lunes, pang 300 plus siya sa pila. So umuwi kami nung tanghali umaga. So bumalik uli kami ngayon para dali niya yung resulta. Kasi pang ano siya, pang 26 sa pila ngayon, kaya madali na lang yun. So pakita ko sa inyo guys itong hospital na to. Dito tayo sa likod, dito sa parkinan. Hindi pwede pumasok doon kasi bawal yung mag video doon sa loob, kaya dito lang tayo sa labas. Tayo sa parkinan guys, tayo sa parkinan. So ito yung ating tricycle ngayon guys. Naibenta natin yung sidecar, tapos bumili tayo uli ng kulong. Itong kulong na kasi to, mas maraming makakargahan ng mga ibang katulad ng pagpunta ko sa bukid, nung pag-i-spray, magkarga ng tubig, yung drum na malaki, tapos pagpunta doon sa pakuha ng kahoy, panggatong. Yan ang ipinalit ko doon sa sidecar ko. Kaya binenta ko yung sidecar ko sa halagang 25,000. Tapos nakabili tayo ng kulong-kulong na halagang 14,000. Brand new. Binili natin kay Miguel Welding Shop, Nueva Rojas, Isabela. At ito pa rin yung magiting nating mangdirigma na Kawasaki Barako 175. Yan pa rin guys yung mandirigma natin na Barako. Siyempre isarado muna natin yung on off ng gasolina na yan kasi nag-overflow, tumatagas doon yung gasolina. Maporma pa rin guys kahit na ilang taon na yan, 2018 yan, 19, 20, 8 years na. 8 years na itong ating motor na ito. Tignan nyo naman, malakas pang humatak. 4-stroke Kawasaki Barako 175. Binago na ko na ito guys, itong mga adjuster nya, binago ko na yan. Kasi luma na yung adjuster nya, balabaluktot na rito. So nakita ko nung na ano ko na, pinalitan ko na. So yung sprocket pwede pa naman, pero palitan na rin yan. At saka pagka nagpalit kasi ako nito nung sprocket na to sa likod, kasama yung sprocket doon sa harap, saka itong kadena, kailangan palitan ko na lahat yan. Itong set na to, tatlo, papalitan ko na yan. Tapos itong rim, may tama na rin itong rim na to kasi kumbaga matagal na rin yung rim na yan, saka itong rayos nya bugbog na rin yan. Kabila yan guys yung pinalitan ko na adjuster niyan.
Yan yung adjustment. Saka yung nut, ito, pinalitan na rin natin yan ng bago. Kasi bilog na yung ano, yung luma niyan eh. Bilog na yan, kaya pinalitan na rin natin. Yan. At ito naman guys, itong ating manibela, kaya stainless to, binili natin, sinet up natin to, binili natin to. Tapos ito, sama yan. Tapos yung sa siniglador, sama rin yan. Saka itong sa tangke, itong cover ng tangke na to, binili natin yan, set yan. Saka ito, kasama to. Itong snake, ano man tawag yan, snake stainless pipe. Tapos sa kasama to, kasama yan, stainless na yan. Kaya pag bumili ulit ako ng loloobin ng Diyos na makabili uli ako ng barako na ganyan din, version 2, isi-set up ko rin yung unahan niya na ganyan na puro stainless, kasi maporma kasi pag ganito yung yung harap ng motor. Tapos yung bago na yon na kukunin natin na version 2, kakabitan natin ng rig na sidecar, gawa ng rig kasi mataas yung mulye ng sidecar nila. Yung gusto ko na taas nito, ayaw ko yung lowered katulad nitong mulye na to. Tignan yung mulye na to, yung mountain niya mataas. Yan ang gusto ko sa sidecar, kasi kapag sa lubak hindi sumasaya dito, hindi tumatama ito. Dito matama yan. Kaya naibenta ko yung aking sidecar na yon kasi lowered masyado yung mulye. So ito maganda, ganito ang gusto kong set up ng mulye sa chassis ng sidecar. Ito, yan ang gusto ko kasi ano siya, tawag dito, maganda yung kanyang pagka-mounted. Tapos ito, pinalitan natin ng pintura na gray, silver gray, kasi yan yung nakalagay dati doon sa pintura na bagong nung nakarehistro na sidecar natin. So yun guys, itong busina na yan malakas. Yan, dalawa yan. Andun pa sa kabila yung busina. Yan yung busina. Tapos ito yung ORCR nya guys. Itong motor na to, motor ko, ayaw ko magmotor na lalo pag ginagamit ko, lagi nakarehistro yan. At ito naman yung kadena ng susian na to, galing Saudi pa yan. Yan yung kung naboboring ako, nag-iipon ako ng ganito. Yan yung galing Saudi pa yan. Itong tali ng susi na to. So yun, ang ating sidecar ngayon na kulong-kulong. Yung stainless lang ito guys, ito yan, yung harapan. Yung stainless yan ng kulong, lahat yan pwede isakay. Kaya ito yung ginawa ko na sidecar ko na ikabit ko dyan, kasi ako'y addict ako sa pagsasaka. Pwede ko isakay dyan fertilizer, drum na may tubig, binhi, kahoy, ano man yung may ikakarga dyan. Mas komportable kasi ako dito sa kulong na to. Dahil mahilig ako sa pagbubukid, pagbubungkal ng lupa, pagtatanim. Yan. Yan, nung dinala ko yan kahapon dun sa bukid ko, suwabing suwabe, puno ng tubig yan. Dahil nag-spray ako kahapon dun sa aking maisan. So puno ito ng tubig. Ito, kasi nag-spray ako ng 2,4-D, saka yung isa, yung sa damo rin yun eh. Yun ang in-spray ko kahapon dun sa tabi ng aking maisa. Kaya marami kong naikarga rito guys.
dito sa aking kulong-kulong. Kaya maraming nagtatanong sa akin bakit ibenta ko yung sidecar ko na napakaganda yung sidecar ko bago pa brand new yun. Hindi ako komportable kasi doon sa sidecar ko na yun kasi lalong-lalo na meron akong baka, marami akong baka. Lalo na pagka yung walang limbawa na baha yung baba doon sa maisan, walang makain yung baka. Kaya ito yung kinuha ko dahil ito kahit punta ka ng bundok, kung sa bundok manguha ng pagkain ng baka, okay lang kasi bukod sa sulit mo yung ikakarga mo rito na damo, kahoy, ano ba ikakarga mo rito, pagkain ng baka, sulit mo kasi maluwang, hindi katulad ng sidecar na kahit brand new pa yung sidecar ko na yon, ilang taon ko palang ginamit, kukunti lang yung laman. Kaya mas maigi na itong kulong-kulong nito na ipinalit ko. So maraming nanghinayang doon sa aking sidecar na ibinenta. Pero sa akin naman, hindi na rin ako lugi doon kasi nagamit ko naman din na yun. So ito ngayon ang aking pinalit. Kasi ganoon ako pag hindi ko kursinada yung gamit, dinidispose ko kagad yun. Pero pag binenta ko naman at nabili, pagkabili, papalitan ko kagad ng gusto ko na ipapalit. Ganoon kasi ako guys. Ganoon ako magdesisyon. Kapag nagbenta ako, benta ko talaga. So, yun yung aking kuwan dito sa aking sidecar. Saka maganda itong nilagay nila na oversize na rayos. Yun nga lang itong rim, local. Local na local yung rim kasi kinakalawang Pero okay na rin yan. Siyempre ikaw ba naman mag-business na pambenta lalagyan ba naman nila ng original? Siyempre lalagyan nila yan ng local. So yun. So guys, maraming salamat sa inyong panonood sa aking upload na video, sa lahat ng solid supporter ko, solid na subscriber ko dito sa aking YouTube channel na si Kuya Gusting Adventure. Maraming salamat guys. God bless you all.